Kausapin natin tong si Engineer Marisa Bince Grande ng Philippine Statistics Authority. Dito po ngayon sa kontrobersyal na mga pagkuha ng birth certificate sa paraan din po ng late registration at yun daw hong pagkakabuko ng ilang pong gumagamit ng fake birth certificate para makakuha ng Philippine passport. Maganda umaga po sa inyo, Engineer, ma'am. Good morning, Ted, at sa lahat po ng nakikinig nanonood po ngayon. Opo, salamat sa inyo pong panahon. Ma'am, ito ho muna, unahin ko lang ito. Paano ho ba ang mga panuntunan kapag late registration ang pinag-uusapan natin sa pagkuha ng birth certificate? Okay, recently, meron po tayong in-update natin yung revised guidelines for delayed registration of births through yung ating pong Joint Memorandum Circular 2021-01 with DILG, kung saan in-emphasize natin yung stricter na implementation ng delayed registration. So, alam mo, Ted, kasama na dito yung kumbaga yung mga regular na process natin dati ay ni-reiterate natin. And at the same time, yung mga requirements na kailangan na isubmit sa filing ng delayed registration ay may mga additional na dinagdag po tayo dito aside from the regular na mga documents na kailangan pong isubmit. And ang pagpa-file po kasi ng delayed registration ay meron po tayong mga affidavits at mga documentary requirements na kailangan isubmit aside from the negative certification na issued ng PSA na wala pong birth record ang isang tao para ma-avoid po yung double or multiple registration. Opo, ma'am, siguro ho naman wala naman tayong problema kung talagang klarong-klarong Pilipino yung nag-a-apply, right? Ng delayed o late registration. Ano po, ma'am? Tama po kayo, Sir Ted, So, sa ating pong guidelines, alam niyo po, may dinagdag po tayo ng mga requirements kasi pagka nag-file ka ng delayed registration, supposedly, yung registrant ay personal na nag-a-appear sa ating mga local civil registrar. So kasi interviewin mo siya kung ano yung mga information ng details ng yung birth certificate aside from pagsasubmit ng kanilang mga documentary requirements na proof ng facts of information ng kanilang birth. So dito po sa bago natin na revised guidelines ng 2021, dahil nakita natin na may mga of course may mga mix ang parents, di po ba? O hindi rin naman po natin maiwasan na kung yung isang vital event, birth for example, pinanganak sa hospital, whether foreigner, ay kailangan po talaga ma-report for registration. Pero dapat yung tamang information yung ilalagay doon. So for example, Chinese yung parents or kung ano man yung nationality, depende yun. Kaya magre-require ka ng mga supporting documents para malaman mo kung mailagay yung tama doon sa information sa birth certificate. So dito sa revised guidelines natin, nag-require po tayo ng mga additional requirements, like yung certificate of marriage of parents, especially pagka one of the parents is a foreigner. So makikita naman po natin yun. Birth certificate, passport, at iba pang mga dokumento na kailangan mag-establish dun sa identity ng parents. Okay, ma'am, para ho mas madaling maintindihan, ano po, ma'am, ha? Unahin lang po natin yung basic na katwiran, bakit ho ba usually meron pong late registrants, Ito hong mga ano ba ang katanggap-tanggap ng mga kadahilanan kung bakit yung pong iba hindi po agad na irerehistro sa kapanganakan nila doon po either sa ospital o kaya po ng komadrona na nagpanganak sa kanila. Okay, magandang tanong yan, Ted. So, ang prescribed time ng timely registration na kino-consider natin is within 30 days. So, pag beyond 30 days, doon na tayo mag-file ng mga additional requirements for the delayed registration. So, karamihan naman sa mga kababayan natin, based dun sa 2020 Census of Population nga natin, 96.6% lang ang may rehistro. So meaning about 3.7 million pa ang unregistered. So it's either beyond 30 days yan or karamihan, Ted, dahil may project kami ng Birth Registration Assistance Project. Karamihan dito yung
hindi nila alam kung paano magrehistro, yung negligence ng parents na i-report po yan sa ating mga local civil registry office, or yung mga kababayan natin na nasa remote places at hindi po maka-access sa civil registration. Kaya yung delayed registration, ginawa natin ito to ensure na lahat ng kababayan po natin ay marehistro sa ating local civil registry offices. Opo. So, ma'am, yung pong mga Pilipino ho, ang mga magulang, usually po ba kapag late registrant po, ano po ang hinihingi ninyo? Kung paano kung pati mga magulang nito wala din po mga birth certificate o wala din po mga passport. Ito ho yung mga naandoon po sa mga kanayunan. Tama po kayo dyan. So itong binanggit po kanina, Sir Ted, na guidelines, ito yung DILG and PSA na joint circular. Ito yung regular na process ng pag-file ng delayed registration. Yung mga requirements po nito, importante dito, meron po tayong affidavit of delayed registration kung saan yung registrant ay kailangan personal na mag-appear sa ating local civil register, mag-subscribe na ito yung mga tamang information. Nandun yung pangalan ng bata, yung date and place of birth nila, yung pangalan ng nanay, tatay, and kailangan establish mo din kung legitimate child. Ano po? So, and additional requirements, yung negative certification from the PSA na binanggit ko kanina. Now, yung mga other supporting documents to establish the identity, ito yung mga requirements natin. Any to public na documentary evidence such as baptismal certificate, school records, mga insurances, GSIS, income tax return, mga ganun. So, kailangan ang ating mga civil register, nakikita natin, no, in terms of the policy, may mga requirements po tayo. Pero dapat mag-due diligence din tayo to check kasi nakikita natin even the baptismal certificate na minsan ay akala natin authentic, ano, kailangan natin i-verify po itong mga to. And other supporting documents. So hinihingi din po namin dahil sa mga ganitong nangyari, kay mag-submit ng barangay certification na itong tao na to ay residente ng area ng ating barangay para po may validation din po tayo. And yung additional requirements, ito yung affidavit of two disinterested person na alam yung information about the facts of birth po ng ating mga registered. So ito yung mga regular na requirements po natin. So aside dun sa mga additional kung ang isa dun ay na parent ay foreigner. But meron tayong project na birth registration assistance project, no, Sir Ted, na ito yung mga indigenous people na walang supporting documents. Medyo relax po tayo dito. Meron po yan. Ang kasama po natin yung mga LGU at local civil register para mag-identify yung mga talagang nahirapang mag-submit ng documents, indigenous people, Muslim Filipino, yung mga poorest sector. So sila po yun. Okay. Again, wala ho naman tayong question. Dito nga kapag ho talagang totoo na mga Pilipino po ito, no? Lalo na po doon nga sa mga kanayunan, mga katutubo na hindi alam kung paano po ipaparehistro ang kapanganakan ng kanilang mga anak. Dito po, ma'am, sa usapin po ng mga dayuhan na nakakakuha po ng authentic na birth certificate sa pamamagitan po ng late registration. Paano po ang sistema dito? Pwede ba ako magbanggit lang nitong mayor dyan sa Bamban, sa Tarlac? Yung 17 years old daw po siya nung siya ay nagpa-late register dyan po sa Tarlac. Ito ho bang kasong ito ay inimbestigahan na po ng PSA? Well, tama po kayo, no, Sir Ted. Ongoing na po yung investigation po natin at nagbigay na rin po tayo ng dokumento sa Senate Blue Ribbon dahil ongoing yung investigation. And yes, confirm po na meron pong birth record ito pong mayor natin. Opo. Authentic po yung kanyang birth certificate na inisyu ng PSA. Ang masasabi ko, Ted, ay meron po kaming kopya na i-forward ng ating local civil registrar at yun po ay delayed registration. Oo nga po, delayed registration. So authentic po yung dokumento ni Mayor? Meron po na kopya sa aming database. Hindi po, opo, may kopya po. So ibig sabihin po, authentic ito talagang nairehistro
Yes, Opo, yes. opo, opo. Yung pong sa kanya pong birth certificate, sino ho mga magulang niya? Ano po ang nationality? Well, based dun po sa aming record, ang kanyang mga magulang ay Filipino. Parehong Pilipino. Opo. Opo. Noon hong inirehistro ito, no, late registrant ito, kung ang sinasabi ho ninyo ay hinihingian po ng patunay na mga dokumento yung mga magulang nung ipinaparehistrong bata na late nga nagpaparehistro, so we presume nag-submit ng birth certificate din yung mga magulang nitong si Mayor. I-check natin ito sa ating file sa local civil register, Ted. Nakikipag-coordinate pa tayo sa ngayon. Pero based dun sa information na record, ang pag-file ng delayed registration ay through the father. So, yun pa lang po yung data na meron kami ngayon at saka yung affidavit for the delayed registration of birth. Yung mga supporting documents po nito, Ted, ay usually kasi naka-file po sa ating mga local civil register dahil sila po yung may mandato na mag-rehistro. Opo, sige po. So, sa ngayon ma'am, you cannot confirm po sa amin ito hong mga isunumite nung sinasabing tatay ni Mayor at nanay niya na mga dokumento bilang patunay na mga Pilipino. Natural born ho ba yung mga magulang nitong si Mayor? Natural born Filipino? Well, hindi ko masabi, Ted, kasi sa ngayon, ang hawak lang po namin ay yung birth certificate at yun nga po, both Filipino yung parents na naka-reflect sa kanyang record. So, mag-imbestiga pa po tayo ito dito sa ating pong, nagko-coordinate na po tayo ngayon sa ating Philippines. Opo, yun ho bang papel ng kapag ho ditong kapag po ang birth certificate nitong isang tao nakalagay yung mga pangalan ng father, 'di ba? Citizen, 'di ba? Tapos kung anong kanyang citizenship, right? Opo, Yes, po. opo. Kapag binanggit na Filipino, ang presumption, natural born Filipino 'yon. Walang usapin po whether naturalized Filipino o hindi. Well, Ted, yung ganong proseso kasi dun sa pag-fill up ng certification, tinatanong dun kung ano yung citizenship ng tatay or nanay. But as regards to the documentation, depende na po yun sa pag-establish ng identity po nila upon registration. Basically po, pagka ganyan kasi yung binanggit ko kanina, yung mga documentary evidence po, yung nagpapatunay kung ano yung citizenship ng mga magulang. Opo, kaya nga po, so doon po sa citizenship nitong mga magulang ni Mayor, nakalagay both Filipino. Yes po. Opo. Ito ba'y hawak niyo ngayon, ma'am, na kanyang birth certificate? Hindi po. Well, meron po akong kopya. Opo. Ano pong, mawalang ganang lang, ano pong pangalan ng father po ni Mayor? Well, I don't know kung pwede ko nang sabihin, pero dito si Angelito Go. Angelito Goo. Goo. Yes. Opo. Nakalagay po Filipino. Nakalagay ba yung birthplace ng father tsaka ng mother? Usually kapag ganyan, Sir Ted, ang mga information lang ay facts about the father, yung citizenship. Opo. So far yun. Opo, di ba sa birth certificate, tama pagkakaalala ko ha, nakalagay din doon kung saan yung birthplace ng mother ko tsaka ng father ko eh. Yung mga old forms siguro yun, Ted. Pero wala na nga. Opo. Ito hubang kasi kung late registrant siya, 17 years old, ilang taon na ba siya ngayon? 30 plus. Okay. Tama po ba, engineer? 32 na po or 33 si Mayor Alice Guo? I'm sorry, hindi ko na na-compute. Pero delayed registration. 1984 po ba? Tama? Ang nakalagay dyan sa birth certificate niya? I don't know kung pwede ako magsabi ng mga... Okay, sige po, naiintindihan po natin. Opo, naiintindihan namin. Anyway. Delayed registration po siya. Opo. Pero ma'am, sa birth certificate ho, na ngayon na ini-issue po ng PSA, hindi ba nakalagay doon yung mother's name, tapos pati nga yung maiden name, tapos yung birthplace ng mga magulang? Well, usually, ang mga kinukuha po dyan is about the name ng mother, yung citizenship nila, occupation and age at the time, at saka residence. So far, yun po yung
latest na form na hinihingi natin ng mga information. Yung binanggit ko kanina, Ted, yung mga documentary evidence as to the citizenship of the parents, nakikita yan doon sa other supporting documents na sinasubmit upon the delayed registration. Oo nga po. Pero again, ma'am, sorry po, hindi ko masyado makuha eh. Pardon me for being slow, ha. Di ba sa birth certificate, yung mismong birth certificate, nakalagay doon yung mother's name, tapos yung mother's name, kumpleto yun, ano? Yung pangalan niya, first name, maiden name, at saka yung family name, and then yung birthplace nung nanay, tsaka nung tatay? Wala nang ganun ngayon? Hindi po kasama yung birthplace, certain. Yung sa 1993 na revision ng forms ay yung binanggit ko kanina, residence na lang po yun nandoon. Opo. Wala. Okay. And then, kapag ho ganyan, sinasabi na sa bahay lang ipinanganak yung pong late registrant, ano po ang mga pagbabasehan doon para po sa pagsiguro na totoo ang lahat ng impormasyon? Well, yung informant, siya yung nagbibigay ng information upon registration. So, ini-interview nga po yan. Kapag hospital, madali kasi may mga records na nagpapatunay na sa hospital siya pinanganak. But if, usually pagka mga midwife, hilot, or other, so kung buhay naman po at the time ng registration, yung mga, yung nagpanganak sa kanya, pwede po silang pumirma mismo doon sa birth certificate kasi meron po siyang portion doon na attendant at birth. But kung wala na po, dahil nga po delayed registration, maaring hindi na nila makikita yung tao or namatay na. So allowed naman under the process na ibigay nila yung information kung sino yung nagpanganak, and then may ano lang po doon, may parang remarks na nowhere to be found, or yung iba po nilalagay disease yung hilot or yung Okay, yung pong mother ni Mayor, Filipina po din nakalagay, Filipino. No? Yes, Ted. Opo. Filipino yung parents po. Okay, sige po. So, ma'am, sa ngayon ng PSA, hanggang saan po ako yung magpapasintabi, kasi itong kaso po ni Mayor ay nakapag ano ho sa atin, nakapagbigay po ng napakaraming kaisipan. So, hanggang saan po ang ginagawa ditong investigasyon ng PSA doon pa po sa mga sinasabing authenticity ng mga ni-require, hiningin dokumento para po sa late registration ni Mayor? Well, nagko-coordinate na po tayo sa ating mga field offices para mag-conduct mga ocular visit and inspection, investigation sa ating pong mga cases. Hindi lang po ito dito kay Mayor. Meron na rin po tayong mga sinusundan cases na mga delayed registration. And ang ating pong mga local civil registrars ay atin din pong pinaalalahanan yung pagsunod ng mga documentary requirements sa delayed registration dahil nakita nga natin ng mga ganito. So, ongoing po yung mga investigation natin, Ted, kasama yung mga field offices po namin. Opo. At meron din po kami mga report nito. Sige po. So, ma'am, balikan ko lang. So, yung kay Mayor, the fact na naandun yung pangalan nga ng tatay, mga Filipino citizen, pati po yung nanay, does it follow na may folder ito at may attachment just na para po patunay na totoo yung entry ng tatay at ang kanyang citizenship? Ganun ho ba yun? Dapat po, Ted, sa local civil register, nakapile po yan. Kasama kasi pagka nag-rehistro, 4 na kopya po yung piniprepare. Yung isa po niya, punta sa PSA. And then, lahat po ng supporting documents ay dapat nasa file, nasa folder po ng local civil registry offices. So, yung nga po, so itong file na ito, nakuha niyo na po ito? Nakita niyo na po ba ito? Itong attachment dito po sa kanyang registry? Sa Ted ay nag-coordinate pa, no? So, last Friday
sabihan na natin. Sa ngayon, hindi ko pa po masasagot yan. Okay. But we are coordinating with the local civil registrar. Okay, sige po. So this is the investigation is still ongoing, yun ho ba yun? Yes po, yes po. Okay. Ito ho bang record ng, kasi meron daw pong nabubuko ng mga gumagamit ng mga fake birth certificate sa mga kumukuha ng passport, no? Particularly nga itong mga dayuhan at mga Chinese. Nabubuko daw ho ito kasi meron pong supposed to be ay meron kayong database, no? Ang DFA sa PSA records. Kaya ho, pag submit ng dokumento ng birth certificate, lalabas daw po doon sa database, uy, hindi naman pala ito talaga nakarehistro sa PSA. Ganun po ba ang inyong sistema with DFA? Well, meron po tayo yung tinatawag na back channeling, no, sa ating po na coordination sa DFA since 2020 pa po yata ito, no. Pagka may mga documents na sinasubmit sa DFA at in doubt, nakikita naman nila dahil aware sila, limbawa yung mga security features, bine-verify po natin yan. Aside from yung ating pong PSA e-verification app na kung saan pwede mo siyang i-verify kung tama ba yung contents nung nasa security paper na PSA. So, downloadable naman po ito sa ating Android and iPhone. Yung PSA e-verification app. Yung lahat po ng security paper na may QR code ay pwede po i-verify kung authentic po yun sa pamamagitan po nun. At meron po kaming mga collaboration ngayon sa DFA para po sa data sharing po namin na madali pong matrace nila yung authenticity po ng ating mga SECPA. Opo, kasi ma'am, pwede hong gumamit ako ng authentic paper, authentic form. Opo, ibinigay sa akin ng taga-PSA pero mali. I mean, hindi tama yung informasyon. Meaning, tunay yung papel pero fake yung mga laman nito. Kaya ho ako na-issuehan. So, my question is, bagamat authentic yung papel, dahil sa fake ho yung nakalagay na informasyon, wala kayong database sa consular office para malaman na, uy, totoo itong papel na to pero itong mga naka-input na informasyon dito wala naman sa ating database. Wala po kayong ganon? Wala. Nakikita natin yan, Ted, kung authentic yung paper at iba-iba na yung mga laman ng mga dokumento. That is why guided naman po yung ating end users such as DFA kasi sinasabi namin yan, okay, tama po yung transaction na to pero iba po yung may-ari or tama yung serial number ng SECPA na to pero hindi po siya yung may-ari. So, meron po kaming mechanism yan na nasasabi na rin po natin sa DFA na hindi po ito authentic, fake po ito. Nakikita po natin yan sa ating sistema. Accountable form ho ba yung birth certificate forms? Yes, sir. Yung forms na ginagamit natin sa registration ay accountable forms. Yun naman kung SECPA are considered as accountable forms. Kaya nga po, lahat po ng consumables natin na ina-assign sa bawat outlet, identify po namin yan kung saang outlet itong serial number na to at kailan po siya naipadala sa outlet na to. So alam po namin yan, Ted. And even yung mga serial number ng SECPA na yan, alam namin kung kanino po yan, nakapangalan, sino po yung nag-request. Meron po tayo tracking system. When you say accountable form, ibig sabihin, bawat papel, may mga numero yan, may mga code yan, na ibinigay yan sa particular po na civil registrar sa isang lokalidad, at yan, hindi maaaring, hindi mo maaaring ibenta yan, kasi may audit dyan. At kung sakasakali, mananagot yung accountable officer. Ganun po yun, engineer? Yes, tama po. Meron po tayong mga accountable persons dyan. Okay, sandali. May tanong lang po si Chacha bago po ilang pangkatanungan ng inyong lingkod. Tama po ba, engineer, ang PSA ang nagtatago nitong mga birth, marriage, and death certificates pero sa local civil registry ito inirerehistro? Tama, DJ Chacha. Ang PSA po ay central repository ng lahat ng narirehistro na document ng mga Pilipino. But when it comes dun sa pag-register ng late birth certificate, halimbawa, ginagawa rin po ito sa local civil registry, tas tinatanggap lang din po yan ng PSA.
Tama po. Tama. So yung mga Ang mandato ng pagrerehistro ay sa ating pong mga local civil Oo. registrar. So, ang posibilidad na kung sakali man totoo po itong sinasabi ng mga senador na baka may nagsasabuatan o baka may sindikato, tinitignan nyo na rin po na baka mga kawani ito ng local civil registry office kung saan narerehistro madalas itong mga peking dokumento or yung mali-maling impormasyon na nakasaad dun sa mga birth certificate ng ilan? Yes, DJ Cha, no, nagkakandak na tayo ng mga investigations sa mga local civil registrar na po na ito. At yung mga meron na po kaming findings ay nire-refer po natin sila sa kanilang mga mayor dahil sila po yung may direct na supervision sa ating pong mga mayor. At binibigyan po natin sila ng findings ng mga investigation po namin. So, ongoing po yung ibang mga cases po ngayon. Lahat po ay sinundan natin yung lahat ng report na meron pong fraud or delayed registration process. Po. So, ma'am, balikan ko lang itong kay Mayor Guo. Ano po? Ano po ang anong sinubmit ng dokumento? Attachment doon sa kanyang late registration, considering nga na sa bahay lang ipinanganak and wala din siyang school records? Okay, ulitin ko no, Ted, kagaya yung sinabi ko, ang may kopya pa lang kami ngayon is yung mismong birth certificate niya na na-register noong 2005. At kami po ay nagko-coordinate pa dito sa ating PSA field office para mag-conduct po ng fact-finding investigation dito sa mga support documents. So, wala pa ho kayo masasabi sa amin kung ano po ang supporting documents na isinabit po ni Mayor? Wala pa? Sa ngayon po ay wala pa except for the affidavit of delayed registration na naka-attach sa kanyang birth certificate. Ang affidavit na yun, affidavit ni Mayor? Nung nag-delayed registration po. Which ng is, magulang. Hindi, affidavit ni Mayor. Affidavit po ng registrant which is yung kanyang pong father ang nagpa-delay. Yung father niya ang nag-affidavit, no? Okay. Yung father niya nag-affidavit. May kopya ho kayo dyan, ma'am? Yes, Sir Ted, but I can no longer provide yung mga personal details. Yes po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We understand. So, ang lahat po ng ito ay inyo na pong na-submit sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Na-submit na po natin yan sa Blue Ribbon Committee. Okay, and then sabi nga po ninyo, you're continuing po ang investigation dito doon po sa folder nito, sa mga attachment nito. Kasi nga, if the father is claiming po na siya ay Filipino, so it follows po na dapat meron din siyang birth certificate na attachment o patunay sa kanyang citizenship, no? Well, not necessarily yung birth certificate ng father created nung time na yon at that time of registration. Hindi pa natin nire-require yung mga yun, but rather yung mga documentary evidences na nagli-link doon sa bata, doon sa kanyang anak at saka yung records ng kanyang mga magulang. And doon mo din naman makikita yung mga other information such as citizenship. Okay, sige po. Sige ma'am. So in the light of all of this na mga ngayon na naman kontrobersya para sa mga lalo na sa mga Chinese na kumukuha ng birth certificate, may panibago bang issuance ang PSA head sa pagsiguro po na hindi nga ito hindi po nakakakuha ng birth certificate ang hindi ho naman talaga Filipino? Meron po tayong kinakraft ngayon, Sir Ted, na supplemental guidelines. Ongoing pa po ng process ng aming legal team po dito. So may ilalabas po kami to make sure na yung mga marirehistro po natin ay yung totoong impormasyon at yung mga Filipino na kababayan po natin. Opo, meron na ho bang mga civil registrar na natanggal sa pwesto, suspended or under investigation kaya ngayon dahil po sa ganito pong klase? Kasi doon sa Bacolod raw, merong ganun pong nangyari pero 2019 pa ho ito ang sinasabi. Chinese national na issuean po ng Bacolod City Civil Registrar's Office ng birth certificate na authentic pero hindi ho ito Pilipino. Meron ho ba, ma'am? Well, not necessarily na mga foreigners na yung mga allegedly na process, no? But there are reports na na-receive na natin of suspension
Pero hindi naman po necessarily na dahil po dito sa mga foreign nationals. Pero sa involving foreign nationals po, meron ho ba? Meron tayong na report na suspension na binigay, pero we are waiting for the details po. Okay. Will you make it public, ma'am? I'm sorry, sir? Will you make it public kung sakasakali po na merong ang mga civil registrar na na may gantong klase ng kaso na nag-issue ng birth certificate sa isang dayuhan, birth certificate bilang Filipino sa isang dayuhan? Sa ngayon po, Sir Ted, ay mga ongoing pa kasi yung ating mga investigation at nagko-coordinate na po tayo sa kanilang mga yung sama na nakita na natin. Nakikipag-coordinate na po tayo sa kanilang mga mayor. Okay. Meron ho bang bilang na kayo kung ilan po ngayon ang under investigation ng mga birth certificate na in-issue ho ng mga civil registrar sa mga dayuhan? Yung ngayon, Ted, ay yung nanggaling po sa ating partner sa DFA ay ongoing po yung listahan ng investigation po natin sa ating mga local civil registrars. Okay. Sa ngayon po natin masasabi ko kasi nagko-coordinate pa po tayo. Opo, sige ma'am, at naunawaan po namin ito, engineer. Sige po. So, ma'am, sorry kasi ito kasing kasong ito nagiging kontrobersyal at marami po nagiging interesado dito po sa isyong ito. So, para ho naman sa mga Pilipino, na wala pa hong birth certificate, yung iba ho nga, sabi ho ninyo, hindi alam kung paano ba ito. Lalo na ho sa mga kanayunan, naalala ko din po, ako mismo kinunang ko po ng birth certificate yung tatay ko. Late din siya kasi nga din nung panahon po naman nila hindi din po ito naasikaso nung aking mga ninuno. Nangyayari po talaga yan sa ating pong buhay. So ano po ang inyong panawagan sa kanila? Lalo na po doon sa mga walang alam at nahihirapan dahil ang iniisip gastos po ito, ma'am. Okay. Sir Ted, yung mga kababayan natin na hirap sa mga dokumento, meron po tayong birth registration assistance project. So, ang kailangan lang mag-coordinate sila sa ating local civil registrar para makapag-avail. Although may mga requirements din po ito na kailangan i-submit and free naman po ito para ma-facilitate yung kanila pong delayed registration. So may target na beneficiaries lang po tayo dito. Ito po yung mga indigents, yung mga Muslim and indigenous. So, sila po yung target natin, yung 3.7 million na binanggit ko po kanina. Sila po yun. But as regards naman sa normal process of delayed registration, ay kailangan din naman i-remind natin sa ating mga kababayan na kailangan sundin nila yung mga requirements and of course, they will be held liable sa if magkaroon ng fraud or falsification of documents. Okay, sige ma'am. Mga ilang pong Pilipino ma'am ang tinataya ninyo na wala pong birth certificate dahil nga po sa mga binanggit yung mga mga pangyayari? Based dun po sa 2020 census of population at sa 3.7 million Ted, pero dun po sa programa namin na birth registration assistance project, meron na po kaming about 255 na registered under this project. So ongoing naman po ito. Okay. Mag-coordinate po sila sa ating mga PSA field offices. Okay, sige po. Ma'am, huli pong tanong sorry po. Kasi ngayon, pag-a-apply ka ng visa, may mga embahada na hindi humihingi ng birth certificate. Yung iba humihingi pa. Gaano ma'am kabilis ngayon mag-apply po ng kopya ng birth certificate? Yung wala naman po, hingi lang po ng kopya sa inyo, diyan sa PSA ma'am. Gaano po kabilis? So, ang KPI po natin kapag nagpunta ka sa outlet namin at na-convert na yung birth, marriage, death record, within 1 hour. So, ang importante dito, Ted, kailangan makakuha sila ng appointment kasi may appointment system na tayo sa ating mga outlet. Pero kung hindi naman po, pwede silang pumunta sa ating mga Brex partners kagaya po ng SM. Kasi kung
napunta lang sila doon sa department, pwede silang mag-apply doon. And of course, may online services din po tayo. Ito yung PSA Service at saka yung PSA Helpline. So, Okay. yung mga online natin, pag within Metro Manila, actually the following day, ma-deliver na po. Opo. At ilang araw po o linggo o buwan valid ang inyo pong nai-issue na birth certificate dapat? Sa ngayon, Ted, dapat ay yung in-issue na natin ngayon, meron po tayong batas na permanent validity on Certificate of Live Birth, Marriage, and Death. So, as long as wala ka namang ikukorek, itatama sa iyong birth certificate, that will be your permanent and valid na document. Yes. Hindi na pa ulit-ulit ang kuha, no, engineer? Pero Yes. kasi may mga embassy na humingi ng bago eh. Mahigpit? Oo. Yung ating mga embassy naman ay, discretion po nila yon kasi mga foreign offices po yan. They have to validate then yung mga sinasabit po natin ng mga documents. Opo, sige. Okay, Engineer, salamat na marami. Kami po'y natuto dito po sa ating panayam na ito at kung meron po mga development, I hope you don't mind na kami po'y muling gagambala po sa inyo. Ted and DJ Chata, good morning. Opo, salamat na marami, Engineer. Si Engineer Marisa Bince Grande, ang Assistant National Statistician, Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.